Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa mga nanood ng vlog ko po kahapon tungkol po doon sa senior na si Kuya Rod na niloko po diyan sa TPLEX sa may Posorubio, yung talyer po doon. Siya rin po ay nagpapasalamat po sa inyo at marami pong naawa sa kanya doon sa nangyaring experience niya diyan po sa may TPLEX, sa may Posorubio sa Pangasinan. Ngayon, basahin ko lamang po itong ilang mga comments doon sa nakaraang vlog ko na yan. Sabi po kasi nitong si Spy on the Ground, Port 717, bakit hindi na lang pinatow hanggang Delta Motors Baguio para mas mura ang towing at doon na gawin? Actually, yun po yung unang plano. Kaya lang, wala pong makuha na towing truck doon sa Baguio para bumaba at iangat siya. Ngayon, yung nagtow sa kanya doon sa TPLEX, yun din yung may-ari ng talyer, sinisingil po siya ng 17,000. Iakyat lamang po sa Baguio. Eh kung kukumputin mo po ganito, iakyat sa Baguio, 17,000, pupunta ako doon, tapos kukunin ko doon, 26,000 lang naman yung siningil po ni Motor Trust. 28 yun, pero yung mga toll fees naman kasama na doon, so almost 26,000. Sabi ko, dito na lang sa Autoruns para hindi na ako pupunta doon. Gusto ko nga po sana makarating sa Baguio. Naka-ready na po kaming mag-asawa. Saka si Master Charlie. Kaya lang, mas ginusto na rin po ni Kuya Rod na dito na lamang nga po gawin sa Antipolo. Kasi nga po, host lang yung problema O, di ba? Kung host lang ang problema, hindi na ako pupunta rin ng Baguio. Kasi po, yung mga mekaniko po natin doon, talagang magagaling na mekaniko po. Yung nandiyan po sa Delta, Baguio City. Good job, Sir Autoruns. Kailangan din na ma-expose yan. Mga ganyan modus, hindi lang mga talyer sa highway robbers, pati mga enforcers ng mga expressway. Imbes na tumulong, ang iniisip makaloko ng mga motorista. God bless po sa inyo lahat. Doon po sa part na yon, ang nakikita ko lang naman din po, ay hindi naman siguro gustong manloko ng mga patrollers, yung mga highway patrollers po na yan. Kaya lang dahil nga po sa kalakaran yan yung mga lagay, no? Or yung konting pangmerienda, kalakaran nila yan. Pero siguro hindi rin nila alam na itong mga talyer na to na nasa labas, no, ay gumagawa ng kalokohan. Kasi sila ay empleyado ng TPLEX. Pero itong mga nasa labas na accredited na talyer na gumagawa ng kalokohan, maaaring hindi po nila alam. Nung mga highway patrollers na to, ang mga diskarte nitong mga talyer na to. Ito po ang next mula po kay Predsky 4395. Ako po sir, naputulan ng timing belt sa NLEX. May dumating na NLEX assistant stop at sabi, ipatow at dadalhin daw sa talyer na kilala nila. Alam ko na po yung mga rackets ng mga talyer na sinasabi nila. Kaya ipinatow ko na lang, ang singil po sa akin ay 2,200. Mga 500 meters lang mula kung saan tumirik yung Montico, o yung Montero. Sa NLEX hanggang sa bahay ng kaibigan ko na kung saan doon ko na po iniwan yung Montico. So meron pala siyang kaibigan doon sa lugar na kinatirikan nung kanyang sasakyan. So yung tow truck na kumuha sa kanya, dinala na lamang doon sa bahay ng kaibigan niya. Yan po yung magiging sakripisyo talaga kapag po kayo ay nasiraan. Kung meron naman kayong mahihinga ng tulong or meron kayong mga kakilala doon sa lugar na kinasiraan ng inyong sasakyan, tama po yung ginawa ni Predsky 4395. Mula naman po kay Angel Dantes Lopez, 4253. Hi Idol Autoruns, di ba dapat merong towing services na libre para magdala sa pinakamalapit na exit? Ang laki ng ibinabayad sa expressways. Hindi pa nila magawang i-assist ang mga nasirang motorist for free. Mga seniors pa naman ang mga pasahero. And sana pwedeng banggitin ang name ng shop for info ng nakararami. Totoo naman nangyari, di mag-react sila. Ito naman po yung huling babasahin po natin mula kay Rizaldi Rivera, 8032. Nasubukan ko na niloko ng mekaniko. Lumuwag lang pala ang injector ng Starex ko. Kaya umusok sa oil cap at dipstick. Gan po talaga mangyari pag lumuwag yung tornilyo ng injectors mo, aangat siya doon sa injector washer. Ngayon, lalabas ngayon yung usok doon sa may injector washer at papunta yon doon sa loob nung cylinder head doon sa ibabaw. At yun nga, uusok talaga ang inyong yung ibabaw ng makina ng pag-alis mo ng oil cap, ayun, maaamoy mo usok na galing po sa exhaust. So sabi po niya dito, ang hatol ay overhaul, gumastos ako ng 65,000 imbes na 100 pesos lang na injector washer. Hindi naman, mahal sir ang injector washer, no? Kapag bibili ka ng isang set talaga nun, libo din po ang halaga. Ang saklap ka Autoruns. Pa-shoutout po from Isabela. Ayan.
pwedeng nagkamali o pwedeng hindi sinasadya. Pero kung marunong ang mekaniko, ay hindi ka magkakamali doon sa mga ganong klase ng problema. Kasi ako, pag mga Starex, dahil yan ang kadalasan, yan ang kalimitan na nagiging problema ng Starex kapag ka nasira yung injector washers, ay lalabas yung usok ng combustion doon mismo sa ibabaw ng head, doon sa may mga camshaft. Kaya ngayon, yung usok na yon maiipon doon sa loob ng cylinder head na yon sa ibabaw at pagtanggal mo ng oil cap mo, lalabas doon yung usok. Akala mo tuloy ngayong blow-by. Kaya ang gagawin mo, aamuyin mo yon. Kung yung amoy ng usok ay amoy ng usok ng tambucho, malamang sira nga yung mga washers mo. Naloko talaga dito si Rizaldi Rivera. Pero mga kapatid, hindi lang sa NLEX, hindi lang sa Pangasinan, hindi lang sa Bicol, hindi lang sa Davao, kahit saan may mga manloloko. At hindi lang naman din mekaniko. Huwag na tayong lumayo. Huwag na tayong lumayo. Dito nga lang po sa shop ko, meron akong dating mekaniko na talagang maloko. Wala na po siya ngayon, natanggal na rin siya. Sablay po lahat yung mga in-overhaul niyang makina. At yung mga makina po na yan, lahat ay inulit ko ang trabaho para hindi naman po tayo mapahiya sa ating customer. May mga pagkakataon din po kasi, mga kapatid, na talagang may mga sablay na trabaho, may mga back job. Yung talagang mga hindi sinasadya. Kasi lalo na kung medyo luma na ang sasakyan mo, may mga ibang sira na lalabas na lang kapag ka matapos mo nang gawin at nandoon na sa may-ari. Hindi po may iwasan yan, lalo na kung luma ang sasakyan. Kaya nga yung mga bagong sasakyan, may mga recalls mga brand new yan, pero may mga sablay din, yung mga nabibili nating sasakyan. Ngayon, yan naman po ay ibabalik nyo lamang at tatrabahuhin po natin. Iba po kasi yung usapan na talagang pinaniwala ka doon sa mga sira na hindi naman pala sira. So katulad yan nung nangyari kay Kuya Rod. Mga kapatid, sa pagmemekaniko, napakalawak po nitong trabahong to. Yung pagdadiagnose pa lang, kapag hindi mo na-diagnose ng tama at magpapalit ka ng mga pyesa na hindi naman pala yon sira, wala naman palang problema, magkakapatong-patong yung gastos ng may-ari o kaya magkakapatong-patong yung gastos ng shop. Kaya yung iba, hindi naman nila gustong manloko, kaya lang kulang pa sa experience, kaya ang nangyayari parang nanloko. Kaya hindi naman natin sinasabi na lahat ng mga mekaniko ay nanloloko. Kaya nga po dapat habang tumatagal ka sa trabaho na to, ay lumalawak din ang kaalaman mo. Hindi pwedeng maiipon ka na lang or magtsatsaga ka na lang doon sa mga kaalaman na mga maliliit pa. Pagdating ngayon sa iyo ng mga malalaking problema, ay wala ka nang magawa. Kaya ang gagawin ng iba, nanloloko na lang. Mga kapatid, meron akong i-example sa inyo. Dito po, may nagpagawa sa amin, 2 years pa lang yung kanyang sasakyan. So nagpapa-maintain siya sa tapos dinala sa amin dito yung kanyang SUV dahil may problema siya. Sa tuwing umaga na i-start niya ang kanyang engine ay maingay at cold start. So sabi ko sa kanya, ang may problema dyan ay yung langis na ginagamit mo. Sabi niya sa akin, hindi, yung langis ko ay 5W30. Sabi ko, tama yun. Dapat wala kang ganong kaingay na medyo matagal. Kasi sa umaga, pag malamig, ang langis nasa baba. So pag start mo, hindi ka agad aakyat sa itaas yan. Kaya maririnig mo ngayon yung ingay ng mga nag-iikutang mga metal or pyesa doon sa loob ng makina mo. Kaya nga, lalagyan mo yan ng mga maninipis na viscosity ng langis para mabilis umakyat yung langis. Siguro, at cold start, mga 3 seconds, wala na yung ingay na yon. Sa kanya, medyo matagal daw. Kaya sabi ko, sige, itry muna natin na palitan ng langis. Kaya lang, sir, under warranty ka pa. Hindi, okay lang. Itry muna natin na mag-change oil. Subukan ko yung langis mo. Okay, di pinalitan na namin. Ngayon, after mag-drain ng langis, kailangan na naming tanggalin yung oil filter. Nako, hindi namin matanggal yung oil filter. Nasira na talaga yung oil filter, tinusok na namin ng screwdriver, hindi pa talaga siya mapihit. So, ang ginawa namin, yung buong assembly na yon, nung oil filter na yon, yung nilalagyan niya na nakatornilyo doon sa makina mismo, doon sa block, tinanggal namin yon. At inilagay namin sa gato at pinihit na namin ng liabi tubo yung oil filter para lang talaga matanggal. Ano po ang nakita namin doon? Hindi po iyon nagpapalit ng oil filter sa loob siguro ng 2 taon mula nung nabili niya. Kasi original pa yung oil filter at kitang-kita nung natanggal po yung filter ay nandoon pa talaga yung mga dumi. So hindi talaga siya nagpapalit. So nag-isip ngayon yung may-ari, sa ano ko naman yan piname-maintain? O kasi nga warranty ako. So hindi pala napapalitan ng oil filter. Ngayon, nag-isip na rin siya, baka yung langis na inilalagay sa kanya ay hindi yung mismong langis na dapat na ilagay.
malamang ang nailalagay na langis ay yung makapal na langis. Eto mga kapatid, meron na akong experience dyan. May kapitbahay ako, doon mismo sa lugar ko, na inooperan ako, sabi niya, pare, ito, bili ka nung langis na to. Oh, sabi ko, original yan ah. Genuine na ano yan ah, na langis yan ah. Oh, may nakukuhanan tayo, yung mekaniko doon. Inilalabas niya yan. Paano niya nailalabas yan? Pag may nag-change oil daw, ang gagamitin, yung dalang langis nung mekaniko na yon. Siyempre, mumurahin lang yung langis na yon. Ngayon, yung talagang langis na dapat na isasalin doon, nabigay doon sa parts department, siguro, yun ngayon nang iuwi niya. So, kakutsaba niya na rin siguro yung mga dadaanan niya ron at nailalabas niya yung langis. Magkano yung mga original na langis na yon? Magkano lang yung bibilin mo ng mga langis na mumurahin? Yun ngayon ang ilalagay nila. Kaya siguro, kapag ini-start niya ngayon, yung engine niya, makapal ang viscosity, kaya ganun na nangyayari. Hindi na pala nailalagay yung tamang langis na dapat ilalagay sa kanya. So kalakaran po yan. At totoo pong nangyayari yan. Yung mga naka-experience na yan, yung may mga kakilala kayo na nagbebenta ng mga genuine oil, kung anong model or kung anong brand yung sasakyan na yon, kilala nyo po yan. Baka pwede kayo mag-comment dito. Meron naman pong mga trabaho na hindi naman talaga gustong manloko ng mga mekaniko. Kaya lang nagkakamali yung diagnose, papapalitan ito, papapalitan yon. Yun ang tinatawag natin na trial and error. So ang mangyayari, hindi pala yun yung problema. Pagdating ng customer, ganun pa rin yung kanyang sasakyan. Nandoon pa rin yung mga problemang dati. So yun, hindi naman niya gustong manloko. Kaya po mga kapatid, kung kayo po ay magpapa-PMS at iniiwan nyo ang inyong sasakyan, hindi nyo nakikita kung talagang napalitan kayo ng oil filter or talagang yung langis na sinasabi nila ang inilagay sa inyo, isa lang po ang maipapayo ko, yung oil filter nyo, lagyan nyo ng pintura, lagyan nyo ng gasgas, lagyan nyo ng markings, na kapag ka nakita yun ng mekaniko, oy, hindi pwedeng hindi palitan to, may marka to. Kasi pagbalik niyan sa may-ari, makikita niya yung kanyang oil filter, hindi pa rin napalitan. So gawin nyo po yan. Dito po sa Autorans, open na open po kami dito. Lahat po ng mga langis na kinukuha doon sa opisina, yan po ay bantay sarado. Kaya kung sino man yung mekaniko na kumuha noon para i-change oil yung isang unit dito, pinupuntahan po namin yan. At tinitignan talaga namin kung na-change oil. At yun naman pong mga customer, talagang nakabantay din po sila, lalo na't naghihintay po sila dito. So dito po kasi sa Autorans, dalawang klase lang po ang langis namin. Yung pong Repsol at yung pinakabago po namin ay ito nga pong Any Oil. Ayan, meron pa rin po kaming Repsol na leader. Ito po ang aming bagong baby ngayon kasi napakaganda ng kanyang performance. Talagang tahimik na tahimik ang makina at ito po kasi ay made in Europe din po ito. So dito talagang bantay sarado, makikita nyo kung ano yung mga langis na inilalagay po sa inyong mga makina. Ito pa mga kapatid, isi-share ko lang po sa inyo. Mahirap po magkaroon talaga ng talyer eh. Kasi kapag ka nasingitan ka ng malokong mekaniko, naku, sasakit talaga ulo nyo. Kaya dito sa amin, ang kinukuha kong mekaniko, halos magkakamag-anak na nga po yung mga nandito. Yung pinsan ko, napangasawa taga Bicol, so si Engineer Tolitz. So mga kamag-anak na ni Engineer Tolitz ang mga mekaniko at mga helpers po namin dito. Ngayon, may mapapasok na iba na hindi nila kamag-anak. Ito, merong isang nagpagawa sa amin pang ilalim, pinalitan namin lahat pang ilalim. Mga sira na rin naman talaga. At yung iba naman, malapit nang masira. Ganyan kasi sa mga suspension parts eh. So palit lahat yon. Ngayon, nung natapos yung trabaho, dala-dala ngayon ng mekaniko na to, yung nasa sako, at sabi ko, saan mo dadalhin yan? Talagang ako mismo ang nakapansin sa kanya. Sabi niya, ito po yung mga pyesa na tinanggal doon. Hiningi ko na po sa may-ari. Sabi ko, hindi pwede yan. Dito po, rules talaga, hindi pwedeng hingin, hindi pwedeng dalhin ng mekaniko yung mga pinagpalitan pyesa. Lahat ng pyesa na pinagpalitan, dadalhin yan sa may-ari, ibibigay sa kanya. At kung ayaw niya nang tanggapin, iiwanan dito at ilalagay doon sa ating tambakan kung saan inilalagay yung mga junks. At kapag ka naipon na yon, ibebenta yun ni Glenn, pangbili, pangpakain doon sa aming mga alagang aso. Yun po talaga ang kinapupuntahan ng mga naiiwan yung mga junks po dito. Ngayon sabi niya, hiningi ko na po ito. Sabi ko, saan mo gagamitin? Ibig sabihin, kung hiningi mo yan, pwede pa yan. Mag-iisip ngayon ang customer na, bakit pinalitan mo, pwede pa yan. Sabi ko, hindi. Kung ayaw tanggapin ng customer, ibalik mo doon. Napagalitan ko po siya. Bawal po kasi talaga dito yon. Ngayon, hindi magandang, hindi magandang gawain yon
na yung mga pyesa kukunin mo. Kaya sabi ko, malamang gagamitin niya sa iba, di sira na yun delikado pa. Kaya nga po yun ay wala na rin po dito. Iba-iba po talagang ugali ng tao. Sabi ko nga sa inyo, huwag na kayong lumayo. Sa tabi-tabi lang, may mga ganyang klase ng mekaniko na hindi na nga ganun kagaling, maloko pa. Mas gusto ko na yung mekaniko na kahit na mabagal magtrabaho, sigurado naman at hindi talaga manloloko. At yung matyaga, yung talagang nag-aaral, yung talagang gustong matuto. Kaya nga, minsan, mayroong mga trabaho kami na sobrang hirap talaga, pinag-aaralan namin. At kung kinakailangan magtanong ako sa mga kaibigan ko pang mga mekaniko, kung na-experience nyo na ba to, ano ba ang findings nyo sa ganito, anong mga dapat gawin, nagtutulungan naman din po kami. At ganun po ang kalakaran dito sa Autorans. Lahat ng mga mekaniko namin dito, lahat ng mga junior mechanics po dito, talagang tinetrain po namin. Ngayon, may share po ako sa inyo mga kapatid. Meron po akong isang customer, subscriber, na nagtampo na po sa akin. Ang kanya pong sasakyan ay Hyundai Grace na blue, na van. Luman-luma na rin po ito, na pinturahan namin, nilagyan namin ng aircon, tapos talagang yung makina niya, 2 machine shop ang nasira, 3 mekaniko ang talagang nasira din dito. Hindi mapatino yung makina na yon hanggang sa nagtampo na sa akin, yung may-ari, si Sir Adolf, no? Ako naman, dahil sa ayokong mapahiya sa kanya, at ayokong masira din ang pangalan ko sa kanya, ako po ay bumili ng makina kay MC2, kay Miss Rupa Rosario. Pinalitan ko po ng makina yung kanyang Hyundai Grace. Wala po siyang babayaran. So, wala na kaming magawa Taas na ang kamay ng mga mekaniko ko dahil nag-overheat talaga, matindi. Malamang may problema talaga yung kanyang block na kahit na na-overhaul na namin, ay ganun pa rin ang nangyayari. Change engine na lang siya, pero yun po ay surplus na galing po talaga ng Korea. So ngayon, tapos na po yung trabaho na yun. Kaya po, maibabalik ko na ngayon doon sa may-ari yung kanyang sasakyan. So ang gusto ko lamang pong ipabatid sa inyo sa bagay na yan, napakahirap din po ng posisyon ng may-ari ng shop. Kasi hanggat maaari, ayokong ma-frustrate yung mga customers ko po na nagtitiwala po sa akin. Kaya lang, hindi naman lahat ng trabaho dito ay hawak ng kamay ko. Hindi lahat mababantayan ko. Kaya pag may pumasok na trabaho sa amin na kung saan-saang talyer na rin pala nanggaling, na napakahirap ng patinuin, kami po ngayon ang last touch. At madalas pong mangyari. Yung words na last touch na yan, madalas pong nangyayari yan sa mga shops. At nagiging problema po yan ng mga shop owners. Pero ako, dahil sa ayoko talagang masabing ako ay nanloloko, ako po ay nag-abono. Kaya po yung ibang mga shop owners din na nangyayari sa kanila ito, kung wala silang pang-abono, diyan na po nagkakaroon ngayon ng problema. Sa pagsya-shop, mga kapatid, meron nakaparada lang, magkakaroon ng malakas na ulan, malakas na hangin, mababagsakan ng puno na tiyo, yung tulad yung may akasya kami dito, kaya pinaputol ko na po yung akasya dahil ngayon magtatagulan, may mga nakaparada po doon sa labas. Kaya po ako, nirenew ko rin yung aking insurance, so nilagay po natin doon sa insurance yung acts of nature. Kasi baka mamaya, ayan, meron na namang ipo-ipo, mabagsakan na naman yung isang sasakyan, ang laki po ng gastos, na-experience ko na po yan. Pero hindi rin naman natin yun kagustuhan. At pipilitin po natin na maisaayos yung mga bagay na yon para hindi po tayo masira sa ating mga customers. Meron naman po, nakaparada po dito sa loob, tapos merong papasok ng mga tao, kunwari mag-i-inquire, sa itsura pa lang, mawawalan ka ng tools, meron lang pumasok, mawawalan ka ng gamit, hindi mo kasi mababantayan Kaya nga po, ang isang plano ko pa, maglagay na rin po ng security guard dito para mabantayan po yung mga gamit dito sa shop. So, ikinikwento ko na po sa inyo kasi napakahirap po pala na magkaroon ng ganitong business. Yun ngang kasa, nawawalan ng gamit, nawawalan ng lubricants, nawawalan ng tools. Kami pa po kaya dito. Kaya po, paumanhin po sa inyo kung mayroong mangyayaring mga ganyang problema, yan naman po ay hindi ko tatakasan. Naharapin po namin yan. Maging yung ibang mga shop owners na ito po ang kanilang mga dilema. Hindi po namin gustong manloko. Kaya lang, talagang pati kami ay niloloko ng mga masasamang tao. Ngayon, yung nangyari kay Kuya Rod na talagang sa umpisa pa lang niloloko na siya, yan po sana ay wag nyong ma-encounter. At napaka-importante po na mayroong kayong kaibigang mekaniko.
sa oras ng pangangailangan, katulad nung nangyari kay Kuya Rod dyan sa Posurubio, sa Pangasinan, tawagan nyo siya. Kung hindi nyo ako makontak, tawagan nyo yung pinagtitiwalaan yung mekaniko para hindi po kayo maloko. Mga kapatid, magandang gabi at maraming salamat po sa inyong lahat.